Nakabantay ngayon ang kapulisan sa mga gasolinahan sa buong bansa para pigilan ang posibleng hoarding ng langis. Bantay sarado rin ang presyo ng basic commodities laban sa mga negosyanteng mananamantala dahil sa sitwasyon sa gitnang silangan ng Middle East. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Bukas pa ang inaasahang unang bugso ng taas presyo ng gasolina sa bansa. Pero ngayon pa lang, nakakalat na ang mga tauhan ng Philippine National Police sa mga gasolinahan sa buong bansa. Layo nitong mapigilan ang posibleng hoarding ng mga produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa Middle East sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Bilin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naratatis Jr. sa lahat ng hepe ng pulisya at mga commander ng support units na isama ang mga gasolinahan sa police visibility measures bilang tugon sa hiling na tulong ng Department of Energy o DOE. Hinimok din ng PNP ang mga may-ari ng gasolinahan na mahigpit na sundin ang mga patakaran at regulasyon sa pagpepresyo ng langis na itinakda ng pamahalaan sa pamamagitan ng DOE. Mag-provide ng law enforcement support sa Department of Energy, mag-assist sa nasabing ahensya ng investigation, kaugnay ng posibleng profiteering at hoarding, at siguruhin ang peace and order while or during enforcement of such investigation. Bukod sa pagbabantay sa mga gasoline stations, kasama din sa pinababantayan ng pinuno ng pambansang pulisya ang presyo ng mga basic commodities. Hindi kasi nalalayo na samantalahin din daw ng ibang negosyante ang sitwasyon. Ito po yung pang-apat na tasking ng Philippine National Police na makipag-coordinate sa DTI para naman po sa pagbabantay presyo po ng mga basic commodities po. Dagdag ng PNP na maring itawag sa hotline 911 ang anumang hoarding at profiteering sa petroleum products at basic commodities na makikita sa kani-kanilang lugar. Ang sabi ng PNP, hindi bababa sa 14,000 gasolinahan ang kanilang babantayan sa buong bansa. Nakahanda naman daw sila na magsampa ng kasong profiteering at hoarding sa mga negosyanteng sasamantalahin ng sitwasyon. Tiniyak ng PNP na hindi maapektuhan ang kanilang police operations sa kabila ng inaasahang pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo. Hindi po, sapagkat dyan papasok tinatawag natin mga crime-prone areas, crime-prone days, crime-prone time na kung saan ginagamit po yan ng Philippine National Police para alam nila yung espesipikong oras, kung anong oras sila magpapatrol, base na rin sa naging record o datos ng kanilang mga crime incidents. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.